Pinagaling ka ng iyong pananalig. Isang mapagpalang araw ng Martes, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Blas, Obispo at Martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pakinggan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pagkatawid ni Jesus sa lawa na sakay sa bangka, pinagkulumpunan siya ng maraming tao sa tabing dagat. At may dumating na isang pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Nagpatira pa ito sa kanyang paanan at pilit na ipinakiusap sa kanya. Naghihingalo ang aking dalagita, kaya halika para maligtas siya at mabuhay sa pagpapatong ng iyong mga kamay. Kaya umalis si Jesus kasama niya at sumunod din sa kanya ang mga tao na gumigit-git sa kanya. Nagsasalita pa si Jesus nang may dumating galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga at sinabi nila, Patay na ang iyong anak na babae. Bakit mo pa iniistorbo ngayon ang guro? Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. At wala siyang pinayagang sumama sa kanya liban kina Pedro, Jaime at Juan kapatid ni Jaime. Pagdating nila sa bahay, nakita niya ang kaguluhan. May mga nag-iiyakan at labis na nagtataghuyan. Pumasok si Jesus at sinabi, Bakit nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. at pinagtawanan niya siya. Ngunit pinalabas ni Jesus ang lahat, at ang ama at ang ina lamang nito ang isinama at ang kanyang mga kasamahan. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng bata, hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kum. na ang ibig sabihin, Nene, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At noong hindi bumangon ang bata at nagsimulang maglakad, at nagkaroon ng pagkamangha, malaking pagkamangha. Mahigpit na iniutos ni Jesus sa kanila na huwag itong sabihin kanino man, at sinabi sa kanila na bigyan ng makakain ang bata. Sa mabuting balita ngayon, lumapit kay Jesus ang mga taong may mabigat na dinadala, ngunit matibay ang pag-asa. Nagmakaawa ang isang ama para sa kanyang anak at isang babae ang tahimik na humipo sa kanya upang gumaling. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya kahit na matindi ang kanilang takot at punong-puno sila ng kalungkutan. Hindi lamang ang karamihan sa paligid ni Jesus ang humipo sa kanya, naantig rin ang kalooban ni Jesus sa kanilang pananampalataya. Malumanay niyang sinabi, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Nananatili si Jesus ngayon sa ating piling sa Eucharistia. Tahimik siya at nakatago, ngunit tunay na naroroon at buhay. Kapag tinanggap natin siya, dinadala natin sa Kanya ang ating mga sugat at paghihirap. Tulad ng babae, lumapit tayo sa Kanya ng may tiwala. Tulad ng Ama sa ating Ebanghelyo, patuloy tayong manalig kahit halos wala ng pag-asa. Pinagagaling ni Jesus ang ating mga puso at binibigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Sa Eucharistia, pinapanibago niya tayong muli at binibigyan ng kapayapaan. Kaya, manalangin tayo. Panginoong Jesus, tunay kang nasa Eucharistia. Palapitin mo kami sa iyo ng may pananalig. Hipuin mo ang mga sugat na itinatago namin at ang agam-agam na aming dala. Bigkasin mo ang salita ng buhay kapag nawawalan kami ng pag-asa. Pangalagaan mo kami sa iyong katawan at dugo, ang aming tanging lakas at kagalingan. Turuan mo kaming manalig habang naghihintay sa iyo. Hiluin nawa kami ng lubusan sa katawan, puso at espiritu ng iyong banal na presensya sa Eucharistia. Amen.
Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.